May gabi sa tanan. Happy Sabbath. Dalaygon ng Diyos karong kagabihon nga makahimo na usab kita sa pagsimbag pagdayeg kaniya karong adlaw ipapahulay. But before that, mag-ampo sa ta. Dalaygon silimbahon nga Diyos nga nasa kahitasan sa mga langit. Ginuos tanan gikalipay namo ang takna nga imong gihatag karon. Salamat sa adlaw ipapahulay amahan nga makahimo kami sa pagpahulay diha kanimo pinaagi sa pulong o sa awit nga madunggan karong kagabihon. Samtang kami magasugod na karon o Diyos, uban ni kami nga hinawat ang ulang Espiritu, magakonsad ka na mo aron sa ingon anamahan, maghimo kami sa pagsimbag, pagdayeg, pagbalaan diha sa imong ngalan. Kining tanan ang gisalig lamang diha kanimo sa ngalan personal Lord Jesus. Amen. For our song service, ginahangyo na ko ang tanan sa pag-open silang church hymnal on 111. 111, Go to the Feast. Go to the feast, sing. Go to the feast, by the King are we, sitting perhaps where his people be. How will it fare, friend, with thee and me, when the King comes in? When the King comes in, brother, when the King comes in, how will it fare with thee and me, when the King comes in? Crowns on the head where the thorns have been, glorified he who once died for men. Splendid the vision before us then, when the King comes in. When the King comes in, brother, when the King comes in, how will it fare with thee and me, when the King comes in? Like lightning's flash will that instant show things hidden long from both friend and foe. Just what we are will each neighbor know, when the King comes in. When the King comes in, brother, when the King comes in, how will it fare with thee and me, when the King comes in? Joyful his eye shall on each one rest, who is in white wedding garments dressed. Our for us if we stand the test, when the King comes in. When the King comes in, brother, when the King comes in, how will it fare with thee and me, when the King comes in? May gabi mga igsoon, mayong gabi sa ato nga unang pagsimba sa oras sa adlaw nga ipapahulay o taliwala sa ulan. Abi na ko og malit na ko kay tan-aw na ko na ulan dayon. Pag uli na ko sa balay, wala pa'y linuto, gani nakakaon dayon ko, pero naday linuto pero ay sudan. Pero nagdali-dali og luto ako mga kaubanan sa balay. So nakakaon ra ko dahil nakalakaw din. Dayon pasalamat ko luyo sa bunok sa ulan, no, watay nag-expect na mag-uulan siya karong adlaw kay gani nga pero ting inita man.
Luyo ni ana migsuon mahimo gyapon ta nga mainam pingon sa matag adlaw kay mo man ang giingon diha nga kung magluya imong lawas magkaluya pud ka sa pagpangalagat, no? Kay na-experience naman ninyo ng dili lang makasimba og pipila nga mga Sabado. Nga mura kag hawangan na. Ako kani itong Miyerkules, itong niagi wala ko kasimba. Nigkasimba na ako ka Biyernes murag lain man. So, lahi gid ni murag maanad ta. Mo na nga dalaygon ang Dios magigsuon nga kita gihapon nga duha o tulo kining naa ang Dios sa ato nagpataliwala. O kining kagabinon usab live gihapon ta sa ato ang Facebook page sa Iglesias Komunal na ang adunay mga load dinha palihog og share kining ato ang first service adlaw papahulay kining bisper o ang sequence ato ang program kining kagabinon ang ato ang song leader Sister April May Dimiar siyang naghatag sa ato ang song service o siya usab ang maghatag sa ato ang opening song o ang opening prayer ihatag sa ato ang deacon Brother Joel Dayon o ang mensahe sa awit nga ato mapatalinghugan karon akong ihangyo ang ato ang okay ang mga papa nga maghalad og awit Elder Sinahon, Elder Bernard o kuyugan sa ato ang Brother Joel o sa mensahe nga ato mapatalinghugan nin kagabinon medyo kani siya di ko mabalaka pag siya mahatagan sa bahin kay wa gid balibad. Amin kaayo, no? Liyo sa kining gamay nila nga mga panahon, dawatoy gyud niya kay kabalo man ko ani nga andam man permente ato ang iway leader. So nining kagabinon nang igsoon na natay nindot og hanay nga mga program sa Bernice youth ang magdala og naa na poy naka line up daan nga mga speaker. So di na ta mabalaka kung kinsa pa atong tudlo-tudloon dinhi. Og sa midweek usab naa natay mga na-assign nga mga speaker niya na mao ang mga deacon ug deaconesses. So nining higayuna akong ihatag ang higayon sa ato ang song leader ug ako ang inyong presider, Brother Vincent Colintas. Mayong gabi. For our opening song, shall we all rise and sing, O Day of Rest and Gladness? O day of rest and gladness, O day of joy and light, O balm of care and sadness, most beautiful, most bright. On thee the high and lowly, who bend before the throne, sing holy, 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 to the eternal one. Thou art a port protected from storms that round us rise, a garden intersected with streams of paradise. Thou art a cooling fountain in life's dry, dreary sand. From thee, like Pisgah's mountain, we view our promised land, a day of sweet reflection. Thou art a day of love, a day to raise affection from earth to things above. New grace
Magputan, manuta. Amahan nga balaan nga tagliha sa among kinabuhi. Salamat amahan sa imong mga panalangin nga mandawat tibok semana. Salamat amahan sa imong proteksyon kanamo nga sa mga biyahe nga kami gilikay sa mga disgrasya. Talagang ka amahan sa mga katapusan tungod sa imong maayo kanamo tungod sa imong guidance. Kung ning ka kabiyon, adlang ipulay, kanya kami Ginoo sa imong balay ng kuanan, sa pagsimba kanimo sa Espiritu Kamatuoran. Kabayan kami amahan, nga nining adlaw ipulay, nga magkinabay kami nga balaan, o kapag ngayon sa amahan ang among mga kaisunan karon nga kadulungan niyo, nga magkaiusa kami nining adlaw nga bala. Paniusab ang among speaker, kaamahan, welcome kami sa mga espiritu nga nalulutang nga diin dutan sa among pagtuo o sa pag-alagad ng tiang kami. Ikaw mag-uban ka lang karon, salamat Ginoo sa mga naglunda kauban mo karon sa pagsimba kanimo. Salamat sa imong pagbuo kanimo sa Jesus. Amen. Kaplangan ko ang agyan, madugay niya ako minsan, pag-umahito ba, sa kasing-kasing akong mao'y halikala, ikalumang makuha. Kaplangan ko ang agyan, walay ng Usmania ay kawasama. Kusang tanan nga akong ihahat ko kanila, Tukinabot ito kanila. Lagan ko ang agyan maligan, sa iyang kagawian o sa pangalan. Yang magagahong kayo na manlalaban, maungkol ang katapusan.
Diyan. May gabi sa tanan. Happy Sabbath. Kinsa may nalipay nga Sabado na jud. Oh, oy, tanan ta nalipay jud ta mga kaigsuonan. Oy kanang pwede paki-off. Unsa man ni tugnaw or nakulbaan lang jud ko. Bitaw mga kaigsuonan, karong it's a privilege no nga mahimo nga speaker tonight kay kabalo mga kaigsuonan, makaingon ko it's been a long time nga nahimo kong speaker during Vesper. Kay I think 2 years. Naka-message ko but that was for message to the youth mga kaigsuonan. So karon mga kaigsuonan sama pa sa giingon ni Brother Vico nga ready daw, prepared ang inyuhang speaker tonight. Prepared kayo kay nagod kay PPT. Pero dili pa prepared kay wa man gikuan. Ako man na connect. Anyway, mga kaigsuonan, sige, before ta magsugod mga kaigsuonan, mag-ampo sa ta, mga tagiya sa Ginoo. Let's pray. Dear Heavenly Father, we praise you and thank you for this Sabbath day that you have given to us, O God. We thank you for guiding us throughout the week, for keeping us safe and sound, O God. And we thank you for all the blessings that we receive throughout the week, O God. And this Sabbath, as I deliver your message in words, may your holy angels be with us, and your holy presence be with me, O God, so that they can understand the message in the words of God. Thank you for everything. All this will in the loving name of Jesus Christ we pray. Amen. Before din mga kaigsuonan no, nagpasalamat ko sa nindot nga special song sa ato ang mga amahan. No, nindot yung mga tingog, nakahinumdum ko sa worship kaninang buntag. Murag maog ito siya. Ang kanta na mo gaina. But anyway, mga kaigsuonan, ang akong pagadadoon karon mga kaigsuonan is makita, wait lang, okay na? Sige, makulat ko. Kaya naman mo sa PPT. Sige lang, man jud na. Basta live, na jud tayo mga technical errors. Kalma lang mga kaigsuonan kay sayang mong siya. Sayang siya ba kung dili makita sa screen. O sige, ihatag na po na to ang panahon sa mga papa. Dili siya. Okay, sige, it's okay. Okay, sa makausa mga kaigsuonan, happy Sabbath. So, nakoy pangutana sa inyo ang mga kausunan. Ako siyang i-start sa usa ka pangutana. If makabuak mo o isa ka butang, say for example, baso, plato, or salamin ba, unsa man inyong buhaton ana? Ha? Say sorry. Ay, sorry. Ana? Ansa? We will try to fix it daw. Ilabay. Grabe mo kaya, uy. Ilabay. Unsa pa? Mao dyan ng tubag. Hipusod. So, walay ikaw ang tag-iya kol. Kung saan man mo kol. Kay masuko ang asawa, kay nakabuak ka. Tama, gitna siya kol. So, mga kaigsuonan, mao na mga common answers na to, no? Ilabay, pasagdan, worse, gingon ni Kuya Biko, ilabay daw sa basurahan. Ngano man ang pangutana, nganong ilabay man nato mga kaigsuonan? Wala na ibili. Wala na ibili, wala na gamit. And wala na value. Mao na siya mga kaigsuonan. But tonight mga kaigsuonan, I have a trivia. Already jud kayo ko mga kaigsuonan kay nag-trivia gyud.
Okay. Mga kaigsuunan, kabalo ba mo nga dunay usa ka art form or artwork sa usa ka country nga ang isa ka butang pag mabuak ilahan ng i-gather, then unsaon nila ilahang ibuo og balik. So kinsay makatag na unsa nga country to? Ha? Japan, kay nakakita ba ka sa kuha ganina? Ay, wala na. Okay. Ay, tami. Very good. Okay. Makita siya sa lugar sa, kana siya nga art form or artwork is makita sa Japan. Yes, mga kaigsuunan. Sa Japan, doon na sila art form or artwork nga ang isa ka butang pag mabuak, kung saan nila i-collect o ibuo nila. O kana siya mga kaigsuunan, gitawag na siya o kintsugi. So, sa to? Kintsugi. O, sa pangalan pa lang, di ba daan, na, Japanese na good siya. So, nadiri mga kaigsuunan, when we say kintsugi, it means literally gold seams. It is a traditional repair method that takes the broken or cheap parts of cherished vessels, glues them back together with a Japanese lacquer, and paints the seams with gold or silver. So, mao to kung gingon mga kaigsuunan nga once ang isa ka vessel na buak, ilahan ng ibalik o collect and then ilahan ng buhon. But mga kaigsuunan, kabalo mo nga kaning kintsugi is dili lang siya nga ibuon. There's more. Saan man mga kaigsuunan, dili lang nga unsa may gamiton kung magbuo ka. Glue. Oh, pero kaning kintsugi mga kaigsuunan, dili lang glue. Kay ngano, ang gamiton nila is powder of gold and silver. So, kuyo kayo siya mga kaigsuunan, no? Amazing kayo. So, trivia na siya, nga gikan sa Japan mga kaigsuunan. So, mga kaigsuunan, if we connect this trivia to Christian manner mga kaigsuunan, we are like the broken vessels, di ba? Sometimes nga sama sa inyohang gitubagain na nga kung dunay mabuak, kung makabuak ta unsa man ilabay na nato atuan na lang pasagdan because wala na value sa atua. And sometimes we try to fix it mga kaigsuunan, pero bisag unsaon nato fix dili ta ka buuan ng mga kaigsuunan. But then, ang gugma sa Ginoo, it's like the art form of kintsugi. Nga unsa man, nga bisan pag unsa ka imposible, bisan pag unsa ka kanang lisod yun siya buhon, pero ang Ginoo kaya na siya mga kaigsuunan. Ina-inana ang form of love niya sa tua. So kana siya ang kamaayo pa jud mga kaigsuunan, wala lang niya nga gibuo. Unsa pa, gibutangan pa niya og extra twist. Unsa? By adding a value. Just like sa kintsugi, di ba? They add a silver, a gold or silver powder. So, unsa man, nahimo na tang from broken to, unsa man, to a whole one. And one thing mga kaigsuunan, duna na tay value diha sa Ginoo. So, mao na siya mga kaigsuunan nga giingon nga if we are broken right now, kung doon naman may ginadala-dala sa inyong gibati, ayaw lang nang sagug mga broken mo kay wala na sa tuwa dire, dili na para bitaw. Kung doon na mo gibati nga tan-aw ninyo nga murag broken ko, murag shattered or naba mo problema mga kaigsuunan, dool sa Ginoo because God can fix it. Sama pa gani sa usa ka kanta mga kaigsuunan no nga unsa ganito? He brings beauty out of brokenness. So duna joy nindot nga ang Ginoo ra jud ang maka-fix atoa. But then mga kaigsuunan kana siya, trivia lang na siya. Nindot jud unta kaayo mga kaigsuunan og naatay PowerPoint pero ipakita na lang nako ni siya. Kani siya. Oh. Muna siya ang kintsugi. Okay, so let's proceed. Ang ang title sa ako ang message karon mga kaigsuunan, kato siya, trivia pa lang to siya, pero taas na kayo no.
it's not a problem anymore. So, unsa to akong title sa akong message tonight? Okay, kung kinsa may nay problema dire, ngisi. Ang ngisi, ay wala. Okay. O daghang nagngisi. Pero ayaw mo kabala ka mga kaigsuonan. Sama sa ato ang mensahe karon, title sa atong message karon, it's not a problem anymore. So magsugod ta mga kaigsuonan sa atong key text nga makita sa Lucas 8 verse 25, it says, unya miingon siya kanila, hain ba di ay ang inyong pagsalig? Og nanghadlok sila og nahibulong sila nga na nagingon sa usag-usa. Kinsa ba di ay kini siya nga musugo bisan sa hangin ug tubig ug mupatuo man sila kaniya. So mga kaigsuonan, let's ponder the story of Jesus Christ with his disciple when they are crossing to the Sea of the Galilee, mga kaigsuonan. So, kabalo naman ta siya sa story mga kaigsuonan, no? When Jesus decided nga, with his disciple nga, saman, muadto or mo-cross sila, mutabok sila sa maong lake sa Galilee. So, niana din mga kaigsuonan nga, that time when Jesus decided nga muadto or mag-uban sila sa ilaha sa mga iyang disciples, doon na ang lake ato mga kaigsuonan is unsa man very peaceful kaayo. So wala joy problema. Kuan na kaayo. Hapsay o kung sa na hapsay pa ang paminaw mga kaigsuonan. So it happens nga unsa kabalo na jud tani nga story. Ang Ginoo unsa man siya na tulog siya that time mga kaigsuonan. Then, in just a minute, na unsa man, dunay bagyo. Natingala ang mga disciples nga nagkuso-kuso ang mga balod. Ang hangin kay murag nasuko. And but that time, mga kaigsuonan, unsa kahay gibatig sa mga disciples? Okay, nahadlok ang mga disciples, nakuratan sila mga kaigsuonan. So mga kaigsuonan, in Luke 8 verse 22 it says, og nahitabo sa usa ni adtong mga adlaw nga misakay siya og iyang mga tinuonan sa usa ka sakyanan ug siya mingon kanila manabog kita og magikan sila. Okay, just second trivia. Ang kabaluta nga ay ang atong nahibalaan nga ang Sea of Galilee is a sea. But to tell you mga kaigsuonan, a Sea of Galilee it's not a sea. It's a lake. Lake na siya mga kaigsuonan, dako siya nga lake, which is mauna siya ang unsaman, mauna siya ang ginakuhaan o panarbawan sa mga tao. So mga fisherman, mga kaigsuonan. So, asa sa gingon sa Luke 8 verse 23, apan sa nangasakay sila si Jesus na hikatulog, ug miabot ang usa ka dakong hangin ug gisabuan sila ug nag-ungaw sila sa kadautan. So that time nga ning kuso-kuso na ang hangin, ang mga balod mga kaigsuonan, kuan na kayo ang hangin. Unsay na feel sa mga disciples? Sama sa kung gingon gina na naratol, nahadlok sila og unsa may kuan, unsa man ilahang unang gihimo. Kinsa lang gimatami. Ukaw nila si Jesus. Tama na siya mga kaigsuonan. Og sa dihang ni mata na ang Ginoo, ni mata si Jesus unsa may iyang giingon siyang disciples. O ako pangutan unta mo kay basig nakalimot mo sa story ba? Hain na ang inyong pagtuo. Ni ana ang si Ginoo, oy asa naman inyong pagtuo? Na ako kauban ko ninyo pero ngano inana man ninyo ang gibati. No nga gikusong-kuso lang mo sa dagko nga balod, naghangin, nagkusog, mauna na, nangaraton na mo, nangahadlok na mo. So, kana siya mga kaigsuonan nga story, let's end the story nga dunay dako nga question sa ilaha, sa mga disciples. Nga nag-ingon, unsa ganito sa Luke, sa ato ang key text, nag-ingon, kinsa ba di ay kini siya, nga musugo bisan sa hangin ug tubig, ug mupatuo man sila kaniya. And let's end with a question sa giingon sa Ginoo nga, hain ba di inyong pagsalig?
Okay. So asa di atong pagsalig mga kaigsunan. So mga kaigsunan, I have these 4 lessons nga makuha nato in this story. So first is, it's not a guarantee that we had Jesus in our lives. We cannot face problems anymore. So unsa to? Unsa daw to? Unsa first lesson nga makuha nato? It's not a guarantee that we had Jesus in our lives. We cannot face problems anymore. So dili garantiya mga kaigsuonan nga duol ta sa Ginoo, close kaayo ta nata sa ministry, nabuhat ta, dili na ta maka face of trials or problems mga kaigsuonan. Remember mga kaigsuonan nga the more nga duol ta sa iyong Ginoo, the more nga the more ang trials, the more nga sulayan ta mga kaigsuonan. So makita gani inana magyud ang mga kaigsuonan no, makita gani sa atong sa kaaway nga ay kani nasig kaayo ni. Tan-awon na to. Unsa man? Suki-sukihon jud na sa kaaway mga kaigsuonan, asa gyud ang ato asa jud na iyahang bikil. O unsa man, mao gyud na ang konteryahon sa kaaway mga kaigsuonan. So dili pa sabot nga duol ta sa Ginoo, duol ko sa Ginoo, gaampo ko permente, gabasa ko Bible. Unsa man, kasi ko diri sa church, muwali ko, mo kanta ko. Unsa man, wala na koy problema. It's not like that mga kaigsuonan. Remember sa character. Remember sa Bible. Unsa man si Job, di ba? Dool man kayo si Job sa Ginoo. In fact, kuanan gani siya as unsa may gibansag kay Job. Amahan sa pagtuo or faithful. Siya ang giingnan nga faithful man. Faithful kayo siya. How come, di ba? How come nga ang isa ka faithful man gihatagan o nakadawat og mga pagsulay. So mao na siyang mga kaigsuonan nga dili jud ta garantiya nga kung duol ta sa Ginoo dili na ta maka-face og problems. Just like pud sa ato ang story mga kaigsuonan, di ba? The disciples is with God. Pero unsa man nganong naka-experience man gihapon sila og storm. Nga do naman ang Ginoo, naguban man sila. So dili na siya mao mga kaigsuonan. So that is the first lesson. And in Luke 8 verse 24, ug sila miduol kaniya ug ilang gipukaw siya nagaingon, magtutudlo. Mao na ni siya mga kaigsuonan, nangalisang na gid sila no. Mga wala kita, ug naghagmata siya ug nagbadlong sa hangin ug sa kapangis sa tubig ug kini mihunong ug miabot ang kalinaw. But the good thing mga kaigsuonan is bisan pa man na tayo problem, bisan pa makaagitag mga problema, pagsulay nga murag tan-aw nato, dili nato makaya. Ang kanindot kang duol ta sa Ginoo, dunay unsa man, dunay solusyon. Unsa man, ma-okay ra ang tanan. The second one mga kaigsuonan is problems are opportunities that we might draw ourselves near to thy Savior. Kay kanada yung problema mga kaigsuonan, opportunity di ay na mga kaigsuonan nga mas mupaduol ta diha sa Ginoo. So name it, di ba mga kaigsuonan, unsa may mga problema nato? Maybe sa ato ang trabaho, no? Matingala ang atong siguro one of our problem is ang ato ang boss, no? Kanang unsa man, maldito ba na nga boss, kaganahan, lami na kayo ikuan, lami na ihawa, pero dili mo makaya kay kinahanglan, or even conflict sa imuhang kauban sa work, or sa mga estudyante. Let's relate this to the student nga dependent na kayo sila sa ilahang panghuna-huna nga tan-aw nila dili na nila kinahanglan ng Ginoo. So the second is it is the opportunity day mga kaigsuonan nga ang mga problema nga ato ang maagian is mao na siya ang way para mas muduol ta sa iya. Wala ta kabalo nga that problem may be a blessing.
nga makaingon ka nga, Lord, salamat kay gihatagan ko nimo ani nga problema. Kung wala pa lang nimo ni gihatag nga problema, dili ko maduol diha kanimo. So have you tried that? Naka-experience mo ana sa inyong life nga, so let's say sa mga estudyante, bato akong giingon ganina nga dependent na kay sila sa ilahang kaugalingon. Pero sa dihang nabagsak, asa man, naluya. Pero kinsa man inyong unang duolon ang Ginoo. And that time nga sa dihang naka-experience ang isa ka estudyante nga nabagsak, na remind sa iya nga dili day nako kaya kung ako lang kaugalingon. Ako lang kaugalingon. So kinahanglan day nako ang Ginoo. So mauna siya mga kaigsunan ang second lesson. So nadiriha gingon, usahay ang tao sa sobra kahayahay ug hapsay sa kinabuhi makalimot sa Dios. Sa no dili. Kung hapsay daw, kung peaceful na kaayo yung imuhang kinabuhi, hayahay na kaayo, makalimot ta no? Which is very true. Tinuod jud kay siya mga kaigsunan. Kay atong una-una, ay nganong kinahanglan man nato, nganong mutawag man ta, murag sa isa ka friend nga, nganong tawgon man ako siya nga kaya man ako, di ba? So inana na siya mga kaigsunan, apan makahinumdum niya pag dunay mga problema, pagsulay, kagulanan o uban pa. Toto kaayo mo, kay ngano, nakarelate wala. Mungisi lang ta. Mungisi lang ta kay tinuod mga kaigsunan inanin ta as a sinner, as a fallen angels. I mean, as a sinner jud mga kaigsunan, makahinumdum ra jud siya mo nang pait sa ato makahinumdum ra ta sa Ginoo ug walang-wala na ta, if broken na kaayo ta ug dunay natay daghang pagsulay ug nata sa mga kagulanan. But when in times nga abunda ganita, abunda ta sa gamit, sa gugma or sa unsa man sa ato ang pagbati, wala, makalimot na siya mga kaigsunan. So nadiri nga Satan's new strategy. Sa karaang panahon, iyang himuong kabus ang katawhan sa Dios, pinaagi sa pagkuha sa ilang mga katangan ug uban pa. So in the past times, dahil mga kaigsunan sa Bible, ang strategy ni Satan is iyang hatagan, iyang kuhaan kung say mga blessings nga naa sa isa ka tao. Mao na ang iyang strategy of giving challenges sa isa ka tao. Pero karon mga kaigsunan unsa? Sa bagong panahon niya, sa panahon iya na usab ibutang sa kahayahay ang kahimta. Sorry mga kaigsunan na kay kuadyo ko sa Bisaya ay sa bagong panahon iya na usab ibutang sa hayahay nga kahimtang ang katawhan sa Dios aron sila makalimot kaniya. No mas kuan ba nakabantay mo mga kaigsunan, mas pina-upgrade ang strategy sa maong kaaway. Sa una, sige, gihatagan ka blessing sa Ginoo, kuan nako. Tan-awo nato be og muhawa bagud ka sa Ginoo. Pero karon, sige, butangan nako, hatagan nako, tan-awo nako og di ba ka makalimot sa Ginoo. So, kuan kay siya mga kaigsunan, bright yung kayo ang kaaway mga kaigsunan. And this remind us mga kaigsunan nga we should always ask for His presence mga kaigsunan. Kay from time to time jud mga kaigsunan tinuod jud na nga pag makafeel na tagkahayahay wala na makalimot jud ta. Og nasa Luke 8 verse 24 ug sila miduol kaniya og ilang humana day ni. Okay, let's have the third lesson. But before that mga kaigsunan, sa itong first lesson? Sa itong first lesson? Nangatog naman mo. Sa mana? Sa na pagsulay na wala problems. Sa to, first lesson. Kasi nasa bangka. O sa to first lesson, pag dunay problema, it's not a guarantee. It's not a guarantee, Brother Vico, nga naa ka diha sa pag-alagad, di na ka maka-experience of problem. Ikaduha,
It is an opportunity. It is an opportunity nga maduol ta diha sa Ginoo. And the third one is the trials in life are also God's way for us to be an overcomers. So mga kaigsunan, have you tried that sa inyong kaugalingon? Nakaingon ko nga, Lord, I overcome this problem. Nakaana ba mga kaigsunan? Nga, sa bisan, unsa pa nga mga pagsulay, nga, kanang tanaw ninyo, murag dili na ninyo makaya, pero nakaingon jud mo nga, nakaya ra gyud ninyo, tungod diha sa Ginoo, nakatry mo ana. So there are a lot of characters in the Bible nga, bisag, name it, one of it is si Job, diba? Gitest si Job, mao man jud na kay siya man jud good ang faithful man sa Bible mga kaigsuonan. Nga when Job was tested by Satan, kay Satan man jud good ang naghatag ato. Pero unsa man, he was an overcomer. Mao na siya mga kaigsuonan. So dili na in James 1:2-3 giingon, igsuon ko, isipan ninyo nga mao'y usa ka tumang kalipay sa diha nga kasugat ninyo ang mga panulay. Oh, so pag naday problema nga kaigsuonan, take it as a blessing. Oh, malipay mo kung naay problema, yes, naay problema. Salamat, dungagi pa. Gusto kong kanang kuan ba? Kanang wala na mo kayo. Have you tried nakay kuan mga kaigsuonan kanang tao ba nga moingon nga, Lord, mawala ni. Wala na kanang taas kan grabe pa ani, no? Nakay nga na, pero naa diri gani gingon ikalipay ung isugat ninyo ang mga kung ikasugat ninyo ang mga panulay kay hingbaluan nga ang pagsulay sa inyong pagtuo nagabunga og pagpailo. So nindot kay siya mga kaigsunan. Kana di ay problems mga kaigsunan nga ato ang na face. Kuan din na siya magbunga din na siya og patience, no? Nga dili tanang nga mag-remind sa tuwa nga kinahanglan gyud nato og pagpailog mga kaigsunan. And unsa giingon sa according to Messages to Young People, page 46, paragraph, nawala dyan yung paragraph mga kaigsunan, nawala. Ingingon diri Ellen G. White says, but we must meet all obstacles placed in our way and overcome them one at a time. If we overcome the first difficulty, we shall be stronger to meet the next. O, sama sa kong giingon, kung na-overcome nimo, kung na-overcome nimo ang kini nga pagsulay, how much more sa ikaduha, how much more sa ikatulo, and how much more sa moabutay pa, mga kaigsuonan. Mo nang giingon nga, and at every effort will become better able to make advancement. By looking to Jesus, we may be overcomers. So, kung dunay pagsulay, mga kaigsuonan, kinsa ta mo tutok? Sa Ginoong Hesus kay Ginoo sa Ginoo ra gyud mga kaigsunan. Og ningon balikon nato ang atong story nga nagingon sa Luke 8:25 og mingon og siya miingon kanila, hain ang inyong pagtuo og sanglit nang hadlok sila nahibulong nga nasigingon ang usag-usa. Kinsa man di ay kini nga siya nagasugo bisan sa mga hangin ug sa tubig ug kini nagasugot kaniya. So sa dinahang doon ay dagan tagpagsulay mga kaigsunan. I hope nga doon na po'y kanang voice sa ato ang mind ba nga moingon nga asa na may mong pagtuo. Sa dihang malisang ta pareha sa mga disciples nga nalisang na inato ilang na experience. I hope we should also remember sa question sa Ginoo nga nganong asa din yung pagtuo. Nganong mang asta ramang kayong gamaya. So, let's have the last one, which is the fourth lesson. God can calm the storm. So, unsa to? Ang ikaupat? Okay. So, let's review mga kaigsunan. First is, unsa tong first lesson? Oh, nakalimot na. Oh, it's not a guarantee. Second is,
It's an opportunity. Problem is an opportunity. Third one is we may become the overcomers. And lastly, mga kaigsuunan, which is maujud niya ang assurance nato mga kaigsuunan niya. We should always remember this one mga kaigsuunan nga God can calm storms. Ang Ginoo ra gyud ang makapakalma sa mga balud sa problema mga kaigsuunan. So naa diri kung ang Dios kaniadto nagbuhat og milagro, dili pud baya siya makabuhat sa atong mga kinabuhi karon? So unsa man ninyo ang kuan? Nga kung ang Ginoo man gani nabuhat niya in times of sa mga Bible characters, di ba? Sa ilahang life, nabuhat man gani sa Ginoo. Iyahang magaling na fix ang mga dagko kay mga problema. How much more sa atong panahon karon nga hasta lang gamaya. Wala sa tan-aw sa atong pagkuan mga kaigsuonan, wala ra jud sa mo nang gingon na wala la sa ilang pumingking, di ba? So naingon diri si Jesucristo maura gihapon ang sa kagahapon ug karon, oo ug sa walay katapusan. Amen. Okay, so this remind us mga kaigsuonan nga God never change. Kung unsa siya sa una, kung unsa niya gibless ang mga tao kaniadto, how much more kita. Kung unsa sa Ginoo nga giayo, gisolve ang mga problema, how much more sa ato ang mga problema karon mga kaigsuonan. And nagingon sa 1 Corinthians 10 verse 13, walay bisan unsa nga panulay nga miabot kaninyo kundili kadto nga maantos sa tawo. Apan ang Dios matinumanon nga dili motugot nga panulayan kamo sa labaw sa inyong maarangan. Kundili uban sa panulay maghatag usab siya og lutasan aron kamo makahimo sa pag-antos. So this is a promise mga kaigsuonan. Nindot kayo no nga nag-ingon nga if you have your problem right now unsa man dili na ihatag sa Ginoo. Kung kabalo siya nga dili na nimo kaya. So it's like sa isa ka teacher good mga kaigsuonan nga naghimo siya og exam nga nganong ihatag man na niya sa estudyante nga di man day na niya kaya. So inana po ng Ginoo mga kaigsuonan dili na niya ihatag nga problema nga kanang imuhang gibati karon nga kasakit, kanimong brokenness mga kaigsuonan. Kay nasayod siya nga yes, you can overcome that. Kaya ra na nimo. O by that time nga moingon ka nga dili na ni kung makaingon ka nga dili nimo kaya, then that's the way. That's the opportunity nga unsa mas moduol ta diha sa iya mga kaigsuonan. So, gingon diri ang mga kaigsuonan ang mga problema nga anaa sa atong mga kinabuhi dili tunglo o problema pa. So, naingon nga pag natay problema gitunglo mo kuan sa Ginoo kay murag nagsunod-sunod naman akong problema. Una inani. So dili din na siya mao mga kaigsuonan kundi usa ka panalangin o kahigayunan nga kita mo paduol sa atong Ginoo. So mauto siya mga kaigsuonan nga we should always remember that these problems that we are facing right now, it is a blessing. And if tanaw nato nga murag wala tay way out, dili ta makasolve ana, then unsa man moduol ta diha sa Ginoo. Kay unsa man gani sa pinakalas giingon, God can calm the storm. So mao na siya mga kaigsuonan and ang Ginoo magapanalangin kay sa ato ang tanan. Check. So daghang salamat sa mga pahinumdom nining kagabinon nga atong napatalinghugan kay kitang tanan man gyud mga igsoon natay mga nagkalahi-lahi nga mga problema sa atong kaugalingon, no? Kung kana sigurong bata ni brothers season kung ingana pa siguro ta dili ta makahuna-huna abisan pag ingana nanay problema pod, problema sa iyang unsaon niya paghawa diha aron makadagandagan sa dinhi, no? Ana pod bisan kita mga igsoon napod tay mga problema nga kanang pwede nato i-share, pwede nato taguan lang, una nga atong hinumduman mga igsoon nga dangop lang ta. Abot man ang panahon nga kining maluya ta, abot man ang panahon nga kining masulub-on ta, una-una to nga ang Ginoo naa always or ready siya mo comfort sa ato kung ato lang iluhod ang atong mga tuhod.
aron sa pagkig-istorya, pagkig-communicate. Usahay kani ako maigsuon nato yung devotional nga medyo na tandog pud ko kay night time mga kanang giingon pa dito nga nganong paminaw nimo ang imong mga pag-ampo, murag paminaw, murag dili siya mo abot, no? Murag muana lang siya ba, murag di kay kalapos sa atop, no? Naa day kay mga wala gitugyan o wala gisurrender sa Ginoo. Muna nga atong hinumduman mga igsoon para lami o kanang pwede nga makahilak pa gyud ta nga mga pag-ampo nga kanang kinasing-kasing labi na sa atoan natay mga handom. Ako napud ko dakong handom sa akong kinabuhi. Kami na lang sa Ginoo magsabot ana. So salamat kayo sa mensahe nga gidala ni Sister Joy karon. So nindot kayo, wala ta pakyasa nga diin gilandagan siya sa balaang espiritu nga diin na plastar na hanay ang pagdala o pag-deliver sa mensahe nga diin atong mabalon. So nining kahigayunan mga igsoon, adlaw kuan man kining bisper man. So ang bisper kung sa Bisaya pa na siya na bisperas. So tong midweek panahon sa mga paghangyo, pagpangayo, mga pag-ampo ang atong na-eksperyensyahan. So nining takna pud sa bisperas sa adlaw nga ipapahulay, napud tay mga pagpasalamat nga diin sa mga panalangin, sa mga pagsulay nga atong na latas, nakalahutay ta. So akong gi-approach na ganiha si Sister Ain Dayaday o si Brother Henry Season sa paghatag sa mensahe. So unahon ako si Auntie Bibi sa paghatag sa mensahe o jutay lang experience. Ngayong gabi sa tanan, happy Sabat. I-approach ko ni Brother Biko sa karon lang kadilion ko, tandoon ko, wa ako kasabot, dugay na ko siya gitubag. Na malandong ko kay kung kaya ba nako, nga na ko kay taas-taas nga panahon nga dugay ko wa nakasimba na gyud diri, bag-o lang gyud. Nakabalon man mo og unsa ang sitwasyon. Ang iyang giingon sa kuha nga musulti lang daw ko og pagpasalamat. Kung pagpasalamat man gud, murag dili nako madawat ba ang pagpasalamat nga sa among naagian nga mga problema. Pero akong gipamalandong nangutana ko nga Ginoo, unsa gud ang imuhang gi plano sa amoa nganong ing-ani man gyud ang sa panahon kay hunahunahon mo within 1 year gyud mi nga murag ambot kapila ako kay kuan gyud nako nga ambot kapila lang ko nakasimba gyud sa 2023 kay gikan sa December last 2022 anang nagsakit man ko aton niya naabtan ko og February wala ko kasimba maningkamot ako mo simba pero di kaya nako niya pag human po na kong sakit hinsunod po si John o nang ingon ko nga ug unsa gud unsay plano sa Ginoo sa mo nganong gitagaan mi og ani nga mga kuan ba trials sa among kinabuhi mangutana ko nga unsa gyud katong giingon ni Joy ganina nga unsa ba gitunglo ana bitaw nga kuan nga pagpamulong pero wala ko sige lang gyud pangayo sa Ginoo nga Ginoo unsa gyud imong gikuan kay sa taas na gyud nga panahon nga wala gyud mi murag adunay mga babag sa amo ang pamilya ba niya nga anak ko muna nga akong kuan huna nga sa taas na mo nga kuan sa aning 2023 nga wala gyud mi nagsimba diri tungod po sa sitwasyon ni Jud nga di gyud di na mo malikayan nga di gyud siya kakaya ana ba niya akong gipamalando nga panalangin ba kana pagpasalamat ba na nga nawala man gud siya sa amo kuan pamilya niya nakaingon ko nga unsa kaya ba nako ni dawaton nga ambot hantod karon nga akong gikuan jud nga sige pag una nga kanus ang tanan nga anak ko ang amo pa yung
kuan hida family mao pagigikuhan nga anak ko ba unsa gyud ay plano nimo sa amo mo nang ingon ko nga kadugay na si Bibi sa tinuod lang atong nakasimba ko last po diri nga anang Sabado iya kong gi-approach og Friday nga siya nga ati pwede nga mo istorya ka og pagpasalamat ko nga himbalibad jud ko ni ko nga bi ayaw sa ko tagayan kay murag dili ko kadawat nga pasalamat kang anong ingani among sitwasyon na murag na anak ko ang Ginoo nga pasalamatan baka anak ko siya nganong ingani man o nang ingon ko ako lang gyud ginapangaya sa Ginoo nga Ginoo kung unsa gyud mo mga plano pero sa gilanta na ako sa mga kanimurag nangagi na nga kuan madawat man pero naapagid sa ako ang pangutana nga ngano ana lang gyud akong gikuan nganong inganan nya mo ko ako na lang gyud akong ginapangay sa Ginoo nga madawat nako uban sa panabang sa Ginoo kay aduna pay gisangon sa ako nga gibilin sa ako mga anak nga daladudon pud kayo kanang anong pagyani gyud nimo nya lahi baya ang kuani kalidad ni John kaysa ako at ako sa tinuod lang born Adventist since birth jud nga Adventista ko pero siya dili baya pero kung sa pag-alagad ligon jud to siya sa pag-alagad kaysa tinuod lang po sa diha nga wala pa gyud mi nag ana nga mga ulitaw pa dalaga gipangay mo gud ako sa Ginoo nga Ginoo tagai ko o kanang magamit sa iglesia kay ako huyang ko dili ko yung nga aduna ko'y mga kahibalo pero dili parehas anang maayo jud ba manunti may ngana mo na nga mo doy akong gipasalamatan po nga gitagaan ko pero sa taas na mo nga panag-uban nga kuan nakita na ko siya nga siya po nagiya sa ako ang mga kuan jud ko kay usahay baya naatay mga kaluyahon sa atong pag-alagad mo na nga ni nga ko kung akong paningkamutan bisan wala na siya akong pasalamatan gihapon nga ang Ginoo nga siya iya akong gayran nga ma kam-ina mo ang bisan sa mga pagsulay sa amo ang mga pamilya among madawat niya nakita man gud ako nga sa pagkakaron tinuod na wala siya natipok mi nga mga anak kaysa panahon nga naapod siya sa una mo na nga anak ko ba murag naapoy mga pagsulay jud mo tong nakapangutan ako unsa ba ni Ginoo salamatan ba nako ni tunglo ba ni kay nga ana ba nga nawala man siya pero sige lang kay ang akong ginahandom jud nga tagaan lang ko big-on sa Ginoo nga mao ni akong ginaampo nga pasalamatan nga kami tanan sa akong pamilya sa akong mga anak nga aduna mi pagkuan nga mag-alagad kay ang Ginoo muhatag magina sa ato ang tinuod mga pagsulay pero mao na giingon ni Jojoy nga di ka tagaag pagsulay kung dili nimo kaya mao na nga mao ra pud akong ginabutang sa kung nauna nga tagaan mi pagsulay pero mao na nga akong ginahandom nga kining akong ginabati nga usahay kanang mablangko ko mawala ko sa akong nauna kay murag dili pa nako ba madawat pero sige lang anak ko Ginoo sige lang tabangi lang jud ko nga kanang makaya nako ni kay usahay ako ra man puy mag-comfort sa akong kagalingon usahay kanang mag-uul gani ko mo nang di po nako ipakita sa mga anak kay mingas lang nga maayaw lang magsig kaya naman na nimo nga kuan kay nakita man po nato si Papa nga siya jud kuan nato siya kita ang manlibasog sa tong kagalingon kay buhi pa ta niya na maapoy akong ginakuan nga sige lang po sa gipasalamatan lang po nako kay naapoy akong mga anak nga magingana sa kuha nga nakita po day nako nga mo kuan po day sila ba nga abi nako sa panahon nga kami nagkuyog nga wala apa si Jun akong pamilya murag ana-ana ba kanang okay lang kami lang ni Jun ang murag kanang kuan jud ba man ngayon ko nga mao po tingali uns ambot mao tingali plano sa Ginoo sa amo para magpadayon jud ang among pag-alaga diha sa iyaha mo na nga ako gangi pasalamatan ning tanan nga kini tanan nga gihatag sa Ginoo sa ko sa amo ang pagsulay amo ra makaya ning gabi sa tanan
May gabi mga kaigsunan, pisabat. Ang wanay na to karon mga kaigsunan no, nga pagpasalamat sa Ginoo nga sa matag adlaw nga ako mga kaigsunan daghan ako na experience nga mga pagsulay sa mga kadalanan, mga pagbiyahe na ako sa akong motor nga kanang matrubulan ko, makaingon ko nga Ginoo, tugyan na lang ko si mga tanan, pero nadyo'y good Samaritan yun makaigsunan nga moduulen sa kuha makaigsunan makana. So ay problema. Wala lagi akong kadina lagi na putol. Sige, tulak ta ka dito sa shop. Sala anak ko. Nadyo'y anak ko makaigsunan nga anak data sa Ginoo, di gyud data pasagdan ba sa mga kadalanan mo mukalit lang siya og kuan kanang unsa imong kuan sa problema ana makaigsunan ba muna nagpasalamat ko nga Ginoo nako basta naa lang gyud ka sa pag-alagad ampo ka sa Ginoo kay ana gyud ko nga salamat gyud Ginoo sa mga kaigsunan sa pagka kuan ako makaigsunan nga lisod kayo kanang makaana ko sa kuha nga ako ra bitaw sa akong pamilya ako ra Adventista niya akong asawa dili ana ba makaana ko nga Ginoo tagay pa ko kanang maing kuan Ginoo kanang kalig-on nga makabarog ko sa akong pagtuo nga makabarog ko nga isip nga usa ka Adventista kay may usay makaigsunan na adyo mga pagsulay nga maluya ko ana ba pero ang technique gyud ay makakuha nga na maminaw lang sa kanang mga mensahe ano mga padasig warag nakumay gyud ay nga magsige kag simba no kay aron makakuan ka mga pulong sa Ginoo ba ning ana day ning ani ang buhaton muna makaigsunan nga nagpasalamat gihapon ko nga sa Ginoo nga kung itagaan ko niya kadasig sa pag kanang nausay maluya ko pero wala jud ko kanang kuano sa balang espiritu makaigsunan nga simba pras tong kuano tong Miyerkules kasagaran may Miyerkules urag luya ko ana ba pero batingala lang ko makaigsunan nga wala man ko ginadala sa balang espiritu nga simba tag Miyerkules kay kailangan man yun nga mo simba yung Miyerkules nga makuha ni masawali ba nga isip Adventista simba kag Miyerkules Biyernes ana para kumpleto jud muna karon makaigsunan nga karon Biyernes na pud ana ko kunahan ako nakuha na pud ko sa balang espiritu nga simba na jud ko ani ako na jud ning ikuan ni nga Miyerkules Biyernes mo kuan ako diri mo simba na ug mo ra ta akong pasalamat pagkaigsunan sa Ginoo nga itagaan ko niya kada sigon nga biskan ako lang sa Adventista sa akong pamilya mura akong pasalamat og di nang taman mo kaigsunan. Check. Amen. So nadungog na to ang mga nagkainlain nga mga experience no. So dili na to mahatagan gyud og higayon ng uban nga makaistorya pa kay kung isa-isahon pa nato maabdan tag og ugma no. Ako na pud koy gamay nga experience may igsoon layo adugay na ni nga murag to ni aging tuig pa ni. Sama sa experience ni Brother Season, no? Dadautan kog motor na akong motor muandar siya pero naputol iyang throttle cable niya. Una-una na ako ba diha na ako sa may Baptist Church ba na diha. Napatungas na aya pa disinvest. Gitulak naman ako ang motor pa nagpa-three-wheeling ako pa na ako una nga Ginoo. Kung murag akong gihagit ang Ginoo, kung tinuod ka nga Dios, hinaot nga nay maluoy sa kuha nga motabang sa kuha. Ya na stuck naman ko diha sa ibabaw gyud kay di naman ako makaigtulak kay subida ba ina di na kadagan ang motor. Nawalay kalit ni dool may igsoon nga nagmotor, naka CRF pansuot yung motor na ingon siya nga sakay. Sakay pud ko. Agitulak ra ko niya. Nakaingon ko, wow, amazing. No, nakaingon gid ko ato pag-abot na ko sa mekaniko zero ko una ba. Ati gid day basta-basta sa masalig lang ka. Kaya ako na problema na gid ko, sao na pagputungas akong motor diha sa may Baptist nga simbahan nga kanang paana kayo.
Kay di man ka dagan. Kay una-una ako nga basta ato lang saligan ang Ginoo nga tabangan ta niya, no? Bisag sa kato ako ang problema gamay ra man to, no? Pero ako lang gisulayan gyud gitabangan ko sa Ginoo. Pero night times usahay Ginoo mga igsoon nga na kay mga paghangyo, mga pagampo sa Ginoo pero dili paminaw nimo wala siya gitubag, no? Naka-experience na ko na mga igsoon. Pero dili na to i-summarize pa og maayo. Ako lang ginahutang pud sa akong nahuna isip nga pagpasalamat wala gitugot tungod kay naapay mas the best nga plano ang Ginoo sa ato no ana lang atong kuhaan sa ato ang kusog maigsoon kay kung una-una gid ka nga maluyag yung anong giingato man gyud mo samot ta og kaluya naka-experience gud ko na maigsoon kung sige na ko guna-unaon tong ako ginapangayo nga dili wa gihatag ya sige kung question sa Ginoo nganong wala gihatag kay akong ginauna-una atong kaugalingon atong ginatuman pero kung hatagan to gayon ang Ginoo nga siya ang mo drive sa to malinawon og malipayon atong pagkinabuhi. So salamat mga igsoon sa paghatag og mga jutay nga mga pahinumdom ug pa-encourage sa matag usa o ako nang iuli sa ato ang song leader ang higayon. Okay, for our closing song, shall we all rise and let us sing A Shelter in the Time of Storm. The Lord's a rock, sing. The Lord's a rock, in Him we hide, a shelter in the time of storm. Secure whatever may betide, a shelter in the time of storm. Mighty rock in a weary land, cooling shade on the burning sand, faithful guide for the pilgrim band, a shelter in the time of storm. A shade by day, defense by night, a shelter in the time of storm. No fears, alarm, no foes affright, a shelter in the time of storm. Mighty rock in a weary land, cooling shade on the burning sand, faithful guide for the pilgrim band, a shelter in the time of storm. The raging floods may round us beat, a shelter in the time of storm. We find in God a safe retreat, a shelter in the time of storm. Mighty rock in a weary land, cooling shade on the burning sand, faithful guide for the pilgrim band, a shelter in the time of storm. O rock divine, O refuge dear, a shelter in the time of storm. Be thou our helper ever near, a shelter in the time of storm. Mighty rock in a weary land, cooling shade on the burning sand, faithful guide for the pilgrim band, a shelter in the time of storm. Gamputa. Halang doon dalay gunog may mayang Diyos na makagawang sa tanan tiya sa tagsa ng mga kinabuhi, Ginoo, dako mong kalipay kanang taknaang sa diin nakahimo kami sa pagsimba o pagdahig diha kanimo. Salamat Amahan sa mga mensahe sa awit o sa pulong Amahan nga nagpa-remind ka namo nga bisan unsa pa man sa mga problema unos o bagyo nga amo ang magian Amahan
Duna ka nga maoy magauban Ginoo, hatag og solusyon ni ining tanan amahan. Salamat sa mga promises Ginoo nga sa kanunay nga among kuptan ug amo ang tuohan Ginoo. Ug karong taknaa kami magauli sa tagsa-tagsa sa namong mga panumalay, hinaut unta nga ikaw magauban ka namo ang balaang manulunda. Magagabay ka namo nga sa diin makahimo na sad kami sa pag-prepare para sa mga adlawng pagpapahulay ugma Ginoo. Daghan kayong salamat sa tanan ug pasaylua kami sa among mga sala aron takos kami nga moduol diha sa mga tubangan. Kini akong gisalig ilaw mong matawag sa ngalan sa bugtong manuluwas na si Jesus. Amen.